victorious sa atong kaugalingon, sa kaliwala, sa atong mga trials, kaliwala sa atong mga pagsubok, mga pagsulay, o mga problema, kung paano kita magidaugon. Praise the Lord. Una, Dali. gusto sa Diyos nga maging victorious kita, maging madaugon kita sa talang mga pagsulay sa atong kaaway. Sinja na lang dyan. Gusto sa Diyos nga kita maging madaugon sa kabila ng ating mga trials. Kaya kagaya ng ating mga kanina, atong nadungog. Nakita ang tanan na agoy mga pagsulay. No? Pobre ka man, gato ka man, na-agoy kay pagsulay. Bisag unsa imong sitwasyon o kinabuhi, bisag unsa imong nga status sa buhay, mayroon kang pagsubok sa buhay. Amen? So, nganong gituduan kita sa Ginoo nga kinahanglan magmadasigon kita kabila ng lahat ng mga trials sa buhay natin. Kasi alam niya na bilang tao, may mga kahinaan kita. Amen. Apa nakahibalo siya nga kung wala ang iyang gahom o wala ang iyang presensya diri sa atoa, what good tayo mahimo. Amen? Praise God, what good tayo mahimo. Bisag unsa pa, kagaya ng sinabi ni Pastor Agan kanina, bisag unsa nimo kadato, bisag unsa nimo kadaghang mga kayamanan, kung wala ang Ginoo diya sa imong kinabuhi, di ka malipay. Amen. Di ka malipay. Kay unsa man imong kwarta, sa Amerika, alam nyo, nga mga dato dito, nagapakamatay. Usahay makaingon ko, nga nung pagpakamatay man sila, nadato man sila. Wala na gani halos problema. Wala na kay balo. Nga, the more di ay nadagan sila kwarta, the more nga anaasit. Dako ang ilang problema. Kung ikumpara sa atoa. No? So, kinahanglan ato gyuning mahibaluan. So, God wants our life. God wants us to be victorious in the midst of our trials and difficulties. He wants us to be the winner. Gusto niya nga kaya madaugon yun. Di siya gusto nga maglupay-pay ka sa imong shoulder. Na? Kaya daghan kayo mga madungga nimo. Kumusta ka man sis? Maurag gihapon. Uy, maurag gihapon. Di ba? Anak mo pa sa Diyos? Di ba? Ingon niya sa John 1:12 nga ang mudawat kaniya, hatagan niya og katungod o gahom o tagaan niya og kuan nga magiging anak niya. Sa 12. John 1:12. Sakit wala akong kanina. So, kay balo kita nga naagoy purpose ang Ginoo. Praise God. So, nabasa naman nato ang kuan, ang lamentation yung nga wala gyud magalubat ang gugma sa Dios kanato. So, gikan pa kaniadto hangtod karon gigugma gyapon ta niya. Amen. Bata man, tigulang man, masakiton man, ginahigugmag na sa Ginoo. So wala gyud imposible. Makaingon ka nga di man ko gimahal sa Ginoo. Ayaw pag-ingon kay wala siya namatay para lang sa kuha. Wala siya namatay para lang sa pastor. Siya namatay para sa atong tanan. Amen ba? Praise God. Mao kana ang intention sa Ginoo. Kay kita gigugman niya. Unsa ingon niya sa John 3:16 ingon niya, kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon og kinabuhing dayon. So gigugma kaniya, gigugma kaniya, gigugma kitang tanan.
No? Kay ang kalibutan nga ginahisgot diri sa Ginoo mao ang mga katauhan. Dili ang kalibutan kay ito nga naay kanang mga kahoy, mga lubi, mga unsa na siya. Dili kundi kita ang mga katauhan. So dako kay ang gugma sa Dios sa ato ha. Nga naman ang iyang bugtong anak nga kadto siya sino dili ang may anak? Taas ang kamot. Praise God. Ang anak mo, pwede mo ba ihatag na sa imong kaibigan? Nga kung may sala siya, antusan na lang, paantos na lang sa anak mo. Ang iyang, nga siya na lang ipabilanggo dito, di gyud. Pero diri sa gugma sa Dios. Ganyan kadako ang gugma sa Dios ato nga bisan ang bugtong niyang anak, minahan niya kayong anak, wala gyud niya gihikaw sa ato. Nga naman tungod sa kadako siyang gugma, namatay sa krus. Unya na banhaw aron ikaw, ako, ikaw, kitang tanan maluwas o makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Yan ang purpose sa Ginoo. Ang purpose sa Ginoo nganong nag-celebrate kita sa Holy Week. Commemoration lang na ang Holy Week. Ang Diyos karon buhi na. Amen. O nagalingkod sa tuong sa kamot sa atong amahan. No, nga kung unsa ang atong pangayoon, ato sa dito, siya ang atong intercessors. Amen. Siya ang atong abogado. Nga kung unsa ang imong problema karon, may sakit ka? Ha? May sakit ang anak mo? May problema ka sa asawa mo? May problema ka sa pangbuhi mo? I-intercede niya. Kaya nangayo ka sa iya. Kung ang imong ginapangayo sa iya, iyang pangayoon sa amahan. Amen ba? Amen. Kaniya to, pag mag-pray kita, di ba? Murag wala na nakaabot sa siling. Murag diha lang sa atop. Di nakaabot sa unahan pa nga, ingon nila nga na ay langit. Pito kaandanas ang langit. Pero dili na makaabot. Wala ang akong huna-huna sa una na mag-pray ko. Dili lang, wala yun kaabot sa Ginoo ba? Kaya tinuod man yun. Kaya nag-aingon ang Biblia nga tungod sa atong mga sala, maoy sagabal o maoy hindrance sa atong paglapit diha sa Dios. Amen. So, ingon niya nga tungod sa iyang gugma, natulog ako si Juan. Sensya lang kayo. Saki ka na natin. Tissue. Kaya ba naman ka sa ako outside? Kanang murag dili ko ka kuan ba ka. Ang talaga ni kanang sabi kanang pakiramdam ko kanang nagatulak kong sipon, nagatansik akong laway. So, kay balog kita nga ang Ginoo gahigog mga sabatat usa kanato. Sabi ng Ginoo nga kitang tanan mga anak niya. So, kung mag-ampo ka, nakahibalog yun ka. Kung naakay personal nga relasyon sa Ginoo, kaingon niya nga, for those who accept Him as Lord and Savior, He will give the rights to become the children of God. Amen. Amen. So, ibig sabihin kita mga anak na sa Diyos. So, kung mag-ampo ka, anytime, lungkod sa Ginoo. Alam niyo, nung nasa Dubai pa ako, kaya kaninang umaga, nag-testimony ako doon sa church ni Pastor Agan. Sabi nila, may favoritism, may favoritism ang God. Muna ko, pariho lang ta, ng mga anak sa Diyos. Muna niya nga, bago naman ka nakahawasin mong problema, katong akong ginog sa iyo ganina, na nakulong ko for 7 years, no? Nga, ay balugid ang Ginoo, nga wala ko'y kasalanan. Kaya gibindicate ko niya, pila ka daan to? $35 million ang problema. Nakulong ako, in and out sa kulungan kay sa Dubai, walay due process nga ginapan. Kanang bala na ang pariho-pariho ang mga kaso. Kada kaso, sunod ka sa prisyon. Ang iyang judgment, out.
out ka. Na po'y bago. Imagine 67 cases. Kung tutusin, mga 122 kakaso, no? Pero praise God kayo. Kaya nakita na ko nga ang Ginoo, di ko siya nagpanbaya. Amen. No? So, dili na ito may baluan, dili na ito masayran nga kita, kung mag-ampo kita, kung mo duwa kita diya sa Diyos, tungod kay mga anak na kita niya, no? Na atay confident nga dunggon sa Ginoo ang atong mga kakampo. Amen? Praise God. Bigyo ka manuko, magduol sa iya. Kay nga naman, kay balo ka, nga i-answer niya ang imong prayers. Amen. Praise God. When we have Christ in our life, ang problema adunay solusyon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, una, atong tandaan, para maging victorious ta, atong tandaan, ang una, kinahanglan nga i-surrender nato ang atong kinabuhi diya sa Ginoo. Kay wala man gyud tay mahimo kung wala kung wala siya sa tuwa. No? Bisag daghang kag kwarta, daghang kag properties, kung wala ang Ginoo sa buhay mo, wala ka gyud mahimo. So importante kayo nga i-surrender nato ang atong kinabuhi diya sa iya. Pag diha lang siya kikilos, pag talaga mo na ang buhay mo sa Kanya, isurrender mo na, suko na ko Ginoo, what yung ko'y mahimo. Diya nang makita mo, nakikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? So, kailangan daw, kinahanglan nga i-dedicate nato ang atong kinabuhi diya sa Ginoo, aron nga i-glorify ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Dahil kun siya, muna ang pinaka-ultimate purpose ng Ginoo nga magdayeg kita sa iya oras-oras. No? Salamat kayo sa Ginoo. O sa Romans 1:2, Romans 8:1 and 2. Anong sabi diyan? Tungod niini, ang verse 1. Tungod niini karon dili na dili na pagahukman. Dili na pagahukman sa silot ang mahiusa kang Kristo Jesus. Amen. So dili na ta sa unang nga panahon daghan kayo ang ilang solusyon para mapatawad sila sa ilang kasalanan. Unsa man mga hayop, di ba? Mag-offer sila og mga hayop. Unsa mga hayop? Kung dako imong sala, kinahanglan dako pud nga hayop. Pag gamay ang imong sala, gamay pud nga hayop. Di ba? Kuan kayo kanang lisod kaayo buhaton nga trabaho na magdala-dala kag hayop para ma-offer lang nimo, para mawala lang ang imong kasalanan. Lisod kaayo. Pero gitagaan kita sa Ginoo nga karon hasayo na lang, lingkod ka diha. All you have to do is ask forgiveness sa God. No? Dali kaayo ang pagpasayo sa Ginoo. By grace nga lang, tungod lang sa grasya sa Ginoo, napatawad kita, nadawat kita, nabuhi ang Espiritu. Nga noon, wala pa kita relasyon sa Ginoo, patay na siya, pero karon nabuhi na. So karon nabuhi na ng Espiritu, yan ang nag-commune dito sa Amahan. No? Yan ang nag-commune. Kaya makita mo ngayon, pag nag-pray ka, makahila ka. Hindi mo alam kung bakit makahila ka. Kaya nga naman, tungod sa ang Espiritu ng Diyos na anak mo, nabuhi na, nagwiki na sa. Pero sa una, sa makasalanan ka pa, biskan anonin mo nga pray, daw wala lang. Biskan anonin mo nga kasalanan, kay kabalo man ta nga, kung wala tang relasyon sa Ginoo, hindi man kita mag-pray. Pero biskan unsang pagbuhat nimo kasalanan, wala gyud kay guilty. Wala kay konsensya ba? Wala kay ma-feel nga na konsensya ka nga nakagawa ka ng kasalanan. Kaya nga naman patay ang espiritu nga naa sa imong mga. So karon nabuhi na,
ato ginang paningkamutan nga dili mawala na sa tuwa ang Espiritu sa Dios nga gihatag niya kanato. Kay mao ka na ang kapamaraanan nga ikaw matawag nga anak sa Dios. Amen. Praise God, hallelujah. O diri sa 2 nag-ingon kay ang balaod sa Espiritu Santo nagihatag o kinabuhi diya sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang mata ko hindi ko makita. Gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Nawala kadto gikan sa balaod. Basahan na lang ninyo be, basahan daw be. Ang 2, hindi ko makabasa. Romans 8:2. Hindi ako makabasa. Nawala ang aking eyeglass nga gipalit sa Amerika. $600 na wala ko, magpuliin ko na kadto. Karon ginapagita ko ang eyeglass ang asawa ko ang nakita ko. Hindi pa pinahapon nakita. Grabe. Dahil ang balaod sa Espiritu na nahatang kinabuhi niya sa magkahiusa ng Kristo. Nagluwas ka na ko gikan sa balaod sa sala o sa kamatayon. Amen. Kita nyo? Nadinig nyo yun? Kay ang Espiritu Santo nga maoy naghiusa ka nato diha kang Kristo, nalikay na kita sa kasalanan o sa kamatayon. So, kung mamatay man ta, way problema. Kay mabuhi kita gihapon. Kay naatay kaluwasan, naatay pagkabanhaw. Amen? Amen. Yan ang buod kung nga namatay si Kristo. Aron, ang sabi ni Pablo, aron kitang tanan. Nga wala nag-aasa sa kuna, nga naay kaluwasan, naay pagkabanhaw, karon na tay paglaom, kay naay pagkabanhaw. Amen. No? Praise God. Hallelujah. Joshua 1, 5-8. Pakibasa na, Mercy. Ay, Pastora Mercy. Hindi ko makita. Joshua 5. Ang 5 muna. Walay makabuntog kanimo ingon ang Diyos kay Joshua. Ingon niya, walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Amen. So, kaniadto nagsulti ang Diyos kay Joshua. Wala naman si Joshua karon. Kinsa gani ang harap ng Diyos karon? Kita. So, nagsulti ang Diyos sa imuha, sa akuha, sa atong tanan. Ingon niya nga, walay nay makabuntog kanimo, kanako sa tibuok natong kinabuhi. Kuya, kinsa may makabuntog? Kinsa may buntog punta sa tuwa? Kanang atong problema? Kinsa man? Si Satanas? No? Ang atong kahirapan? Ang atong kapuprihon? Ang atong balatian? Ingon ang Diyos nangako siya nga walay makabuntog sa imong kinabuhi. Amen. So praise God. Kita victorious ta. Way makabuntog bisag unsa pa buhaton ni Satanas sa atong kinabuhi. Dili siya magbadaugon gud kita. Amen. Kay ang Diyos kauban nato. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So diri sa ingon niya pa diri. Napa? Ingon niya. Mag-uban ako kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Imagine mag-uban ang Diyos sa imo, sa ako, sa atong tanan, sa tibuok na tong kinabuhi. Dili ta madlok. Ayaw kadlok sa imong problema. Kay may solusyon na. Ang Diyos dili ka pabayaan nga gi-allow niya ang problema sa imong kinabuhi. He is true and faithful to finish it. Amen. Tapusin ka Diyos ang imong problema. Di ba? Akong testimony ganiya sa akong mga problema sa Dubai. Akala ko
Magpakamatay ako sa 7th floor sa terrace asa una kanang rooftop. Maghikog ko. Pero ginahadlokan ako. Nga kung maghikog ko, ako man maghuno sa akong kinabuhi. Patay lang gyapon ko. Impyerno gyapon ko. Gilikayan ako akong problema, pero ang impyerno malikayan man ako. Dili. Mao na nga walay makabuntog ka nato. Ingon niya diri, ako magauban sa imong kinabuhi. Magauban ang Dios sa tuwa. Kaya dili kita mahadlok. Amen? O ingon niya, mag-uban ako kanimo. Ingon sa pag-uban ko kang Moses. O dili ka gayon. Dili ko gayon ikaw pakyason o biyaan. So dili ka niya pakyason. Dili ka niya biyaan. Nga murag iluta. Kanang bay ama, kana si Chris wala kay amahan, pero naay amahan nga sa langit. Nga wa gyud nagpabayad sa iya. Amen. Kita nato nga nakilala niya ang Ginoo karon. Buti pa sabot nga biska nagaluoy siya kauban niya gihapon ni Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Og diri sa 6 nag-ingon siya, lig-una ang imong kaugalingon og pagmaisog kay mangulo ka niining pag-ilog niining yutaa nga akong gihatag bisaad nga ihatag sa ilang mga ginikanan. So buot ipasabot dili man ni lupa nga isa kanang material o buot ipasabot nga naay ipabuhat ang Ginoo sa tuwa. So gaya kay Mercy, gitawag ka sa Ginoo nga panguluhan ning simbahan. Di ba, pastor? No? Nag-ingon siya, lipuna ang imong kaugalingon. Kay, ingon niya, di, pagmaisog. O, ayaw pagtalaw, ingon niya, kay ikaw mangulo niini yung taa. Buti pasabot nga naay gipabuhat ang Ginoo diha kanimo. O dili kanya pabayaan, kay dili ni buluhaton nga imuha kung dili buluhaton sa Ginoo. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Kaya ang usa lang ang atong tandaan. All we have to do, open your mouth at makita nimo nga ang pulong mugawas ra sa imong baba. Nga wala ka usahay makasabot nga asa gikan yung pala ginatudlo sang Holy Spirit diha kanimo. Amen. Amen? Praise God. Mo na ako encourage po na akong kay Mercy. Panguluhan nimo kini nga simbahan pag wala nako. Ayaw kahadlok kay ang Ginoo magauban kanimo. Amen. Magagamit siyang mga tao. Amen. Para mag ano sa imo unsa kanang magturo sa imo, magtudlo, magamit siyang mga tao. Pero willing ka lang nga i-accept kagaya ni Isaiah. No? Si Isaiah, ingon niya, here I am, Lord. Use me. Kita mo, gigamit siya sa Ginoo mightily. O sa tibuok nga Bible, asa ka makakita nga prophet nga hataas kaayo ang mga gisulat si Isaiah lang. Wala niya gihitaw ang iyang kagalingon. Yes, Lord, here I am. Use me. Kay balo siya nga sa yan pa lang siya nanay galamito na siya sa Ginoo. Kaya kailangan magmaisog kita. Og napaingon niya sa 7. Apan lig-una ang imong kaugalingon og ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok subay sa balaod nga gihatag kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw ikaulaw ang bisan unsang bahin niini o mulampos ka bisan asa ka. See? Mulampos ka.
Victorious ka, bisag asa ka. Basta sundon lang nimo ang Ginoo. Sundon lang gyud nimo. Ug sa diri, wapo kayang pulong. Ingon siya, ayaw gayud kalimti ang pagbasa. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi. O pag kinabuhi sumala sa nahisulat o niini o magmalampuson ka. So we have to study the Word of God. Amen? Amen. Night and day. Magdahin tayo ng oras nga basahon ang pulong sa Ginoo. Importante kayo kay mao kini